94.1 sa inyong FM band. Ini si Edith Paitito mo ang inyong regular anchor and host sa kapihan sa Dipolog. Makikauban o sa ninyo sa sulod sa duwa katagna na Turumanon, kanunay matag Domingo nga tanan, ini live kita sa Camila Hotel 1 ng Dakbayan sa Dipolog. Kauban na to sa kanunay ang atong special events team. Ini pinaagi kang IT Director Silbert Adriatico Dunduyano. Good morning to you, Silbert. And how are you today? Happy Sunday o Happy Mother's Day sa imong wife, sa imong mama o banta. Ang si Silbert Adriatico Dunduyano, ang atong IT Director diri sa ato ang kapihan sa Dipolog, may nagdala sa atong live streaming www.rmndipolog.weebly.com. Makita kita sa YouTube karon, live streaming kita all over the world. So sa dalan kumustahin kita o makikinabi o mag-hisgot-hisgot kita sa maayong mga butang na may kalambigitan kitang tanan. Ilabi na din sa itong Dakbayan sa Dipolog, Dakbayan sa Dapitan, tibuok na lawigan sa Zamboanga del Norte, tibuok na Sud ka Pilipinas o ingon man tibuok kalibutan. Good morning also nga ito kang taxi lumba, kauban na ito diri, amoy nagdala sa tingog na ito sa kahanginan, pinaagi sa DXDR 981 o ingon man sa IFM 94.1 simultaneous broadcast. Si Daddy Lord dito sa istasyon na ito sa Torno, ang DXDR 35 years and still counting, bago lang nag-anniversary dito sa ato ang Dakbayan sa Dipolog. O puhon, maluing Ginoo, matukod na ang bago nga studio station dito sa Barangay Torno. Kay tuwa naman gabarog na dito ang pinakahabog na kuan kanana ang ato ang tori nila sa DXDR na sa Barangay Torno, no? So puhon maluing Ginoo, taas-taas kita broadcast and layon na to ang coverage, no? Dayon plus dala po yun sa itong live streaming. So, muna ito ang massive information dissemination pinaagi sa itong kapihan sa Dipolog. Matang Domingo na tanan, alas 9 at sa alas 11 ang takna sa buntag. Good morning sa ito ang station manager na si Mr. Mel Coronel, kanunay nga maoy nagdala sa RMNDXDR o IFM din sa ato ang lalawigan sa Zamboanga del Norte. Before anything else, complete ko Happy Mother's Day sa tanan nga mga mami, mama, nanay, including ito mga inatay nga in charge sa ilang mga anak, kay wala diri ang ilang mga wife, no? Tuwa sa abroad, nalingkamon para sa pamilya, gayon, or kanana ang narapod sa ato ang palibot, pero busy po kayo sa ilang career, sa ilang work, no? So, kitang tanan, doon na kita'y mama o papa. But most especially, ato yung mama, mamay nagdala o kinabuhi ka na ito, gikan sa first month, haktod sa kasiyang kabulan, haktod nga nahimot tagtao, no? So, dilingon na atong gi-underestimate atong mga papa. Pero first and foremost, above God, ang atong mama may gidala sa atong kinabuhi, ikan patas gamay during infancy sa tiyang patag gimok-gimok, no? Kaya wala po kakatahi sa atong mga mama, unsa na kita karon, no? So, muna nga, Happy Mother's Day to all the mothers all over the world. Mugret ko ninyo tanan, Happy Mother's Day. Ka-Easter ako bangod nga silingan ako ka ni nagdala og mother's card, greeting card, no, gikan sa iyang anak kasi Amadiyos. Akong anak nga si Lady nga to sa King Fahd Medical City sa Kingdom of Saudi Arabia sa Riyadh. Thank you so much na for being a good daughter to us. Dayon, God bless nimo sa iyong trabaho diha. And then si RD, salamat po kayo sa inyong pagka-abotang nga anak usab. Dayon, also sa ako pong hobby, ugit lang sa kuha, pamilya sa mga. So, sa akong hobby si Ariel, thank you so much. Sa ato ang pamilya. Dayon, basta, ugit ko, tanan-tanan sa mga, again, sa mga mama, mami, nanay, granny, no? Dayon, mga mamita, unsa pa lang yan, no? Kaya na, ugit ko, Happy Mother's Day, including ang mga hinatay. Okay, so, salamat kayo. Ato ipaabot ang atong mga panelists. Namabot, tarong butaga, pero nag-break off na to si
Konsehal Rodel Ligoro, kay busy po, nag-Mother's Day po siya kang Bampe. Dayon, si Board Member Boyle, tuwa sa galas, ka-entertain sa iya ang mga constituents. Dayon si former Congressman Tony Rosilio Rato Barinaga, kauban na natin karon si Edgar Sorunda, mo papaasa ka, patulog niya sa Ginoo, basig on na family rin na to, kauban ni Helen Sorunda, yung wife. Dayon si Julio Salameria, nag-family bonding sa iyang igsoon gikan sa Dumaguete. So happy bonding diha, Jules, sa imo ang family, kay Mother's Day mo po ka nung kauban sa mama, happy Mother's Day sa imo ang pinangga nga mama. Dayon si Pons Roda, ipaabot pa nato ang atong manager sa Philippine Information Agency nga maabot diri sa ato ang kapihan sa Dipolog program kay basit pa to siya sa KOC kay Knights of Columbus ng Putono. So kauban na nato diri ang atong mga bisita gikan sa Department of Labor and Employment. Dayon kauban na po nato diri ang gikan sa Philippine National Police Dipolog City kay mag-isut-hisgot pagkintip bahin sa Peace and Order Commission diri sa atong Dipolog, ilabi na kay pumabot atong fiesta diri. Dayon matod pa sa amo ang kuana mo mga conversations na mo kauban sa mga kuan atong mga colleagues in the media, labi na sa mga panelists diri kapihan sa Dipolog nga magbantay-bantay kato mga high value crops, among itawag nga high value crops kato mga high value targets ba nga mga kinapunon dili mo kumpiyansa simba ko lang sa sila na narabay kuan kanang nanay nahitabo no sa Aligway no katong to ang kidnap dito sa Aligway last week. So mag-ampo kita nga dili pa na mahitabo diri sa atoa, and then wala kay mga maot nga mga panghitabo diri sa atoa lalawigan sa Buanga del Norte, entire lalawigan sa Buanga del Norte. Pan po nato diri ang muna nga daghang kana discussions sa butaga, ilabin na usab sa atong labor issues no, labor concerns kay labor month man karon. Apas lang kita kay sa May 3 maunta sa first nato salvo, opening salvo sa labor month. Wala man kita nagpaigayon sa itong kapihan sa Dipolog kay daghan kayong objections kay agi ni Manny Pacquiao o ni Mayweather, dahil nagagugot na po di ay o daghan mga pili. So mo na the show must go. So anya na kita karon sa ato ang second Sunday of the month of May ang ato ang kapihan sa Dipolog program. Then before we proceed, allow me to pasalamatan na to thank our sponsors nga mo'y nagdala kinabuhi sa atong kapihan sa Dipolog matag Domingo nga tanan kay wala na sila, wala mapunta, no? So without them, we are nothing. So daghang kayong salamat sa Janus Marketing nga namaligya sa mga lain-lain nga mga spare parts, ilabi na sa mga sakyanan sama sa Isuzu, Nissan, Suzuki, Toyota, Kia, Mazda, Mitsubishi, Hyundai, kung uban pa sa ubos lamang nga presyo. Mao kana ang Janus Marketing nga gipanagyahan ni Konsehal ABC President Janus Yu, nahimutang sa Quezon Avenue, Dipolog City, matawag sa telephone number 212-1148. Mao kana ang Janus Marketing ni Konsehal Janus Yu. Thank you so much nato kang Honorable Senen Alvis Angeles, ang atong Vice Governor o Presiding Officer sa Sangguniang Panlalawigan sa Zamboanga del Norte, kanunay nga nagpanday sa mga balaod alang sa kaayuhan o kalambuan sa atong lalawigan sa Zamboanga del Norte. Nagtusab kang Honorable Julius C. Lapikit, atong Presiding Officer Broad Employ sa Sangguniang Panlalawigan sa Zamboanga del Norte, magtikon o pag-itan na abogado usab. Si Honorable Romulo P. Suliva, Chairman, Committee on Finance and Appropriation sa Sangguniang Panlalawigan sa Zamboanga del Norte. Thank you so much for your support. And also to Attorney General Jojo Napikit, City Councilor sa Sangguniang Panlungsod sa Dakbayan sa Dipolog, kanunay nga nagpuluyo sa atong kapihan sa Dipolog. Salamat kayo kanto ka Mr. Nelson Velasco, Provincial Environment and Natural Resources Officer Pedro sa Department of Environment and Natural Resources, Continue sa Santa Isabel, Dipolog City. Likewise, daghang kayong salamat nga po ka Mr. Geoffrey Zayas, Community Environment and Natural Resources Officer Consenro sa DENR, Santa Isabel, Dakbayan sa Dipolog. Daghang kayong salamat nga po ka Mr. Muhammad Hassan Adjo, Provincial Agrarian Reform Program Officer 2 sa DAR, Santa Isabel, Dipolog City, na atong nahimong bisita diri
the other Sunday. Daghang salamat ngadto sa National Grid Corporation of the Philippines nga nag-ingon dili mo tanom og kahoy o labaw pa nga dili mo tukod sa inyong mga balay haduol o ilawom sa transmission lines aron dili makurintihan. Maglikay kita sa disgrasya pinaagi sa maayong tuman sa mga balaod sa ato ang National Grid Polisiya sa National Grid Corporation of the Philippines kon NGCP. Stay safe. A message of concern from the National Grid Corporation of the Philippines, pinaagi ni Elizabeth Richay Ladaga, Corporate Communications Affairs Officer in GCP Cagayan de Oro City. Salamat kayo pag-ulam mi dito nag-media tour. Thank you so much ngadto kang sa J&B Fruit Nursery and Lumber Dealer sells fruit seedlings at a very reasonable price. Dahil ang fruit nursery na ang nahimutang sa Barangay Lingasa din sa lungsod sa Pulangco na maligya usab sa mga lumber sa lumber yard nila na sa Barangay Galas ning Dakbayan sa Dipolog. Gipanagyahan ni Mr. Porfirio ni Cesario. Mao na ang J&B Fruit Nursery and Lumber Dealer. Thank you so much ngadto ka Mrs. Natividad P. Bayubay, CISO 6, OIC Provincial Schools Division Superintendent, Department of Education, Zamboanga del Norte Division. Likewise, daghang salamat ngadto ka Mr. Henry Pinchanero, Labor Attaché, Department of Labor and Employment, Doli, Philippine Consulate, Hong Kong. Bago lang yung nag-message na to si Sir Henry, dili na ka-live phone patch niya kay nagpuan sila ka ng National Flag Day, mag-raising of the Philippine flag dito sa Hong Kong. Doon na siya memorandum nga gipadala. So, ni-beg off siya, sorry di kuno kaayo kay last minute yun yung nadawat ang memorandum. Ready na tato siya matiginabi ka na to, pinagi sa live phone patch dito sa Hong Kong. Of course, atong mainiton na pasalamat nga to kang Mrs. Milagros Agustin sa Chicago, Illinois, USA, o ginunang kang Roger William o Jennifer King sa Oma County, Northern Ireland. O uban pang mga nagpaluyo, nagsuporta sa atong katihan sa Dipolog, matag Domingo nga tanan, dinhi sa ato ang Sunburst Fried Chicken Ground Floor, Camila Hotel 1 ning Dakbayan sa Dipolog. Another announcement before we proceed with our discussion sa atong katihan sa Dipolog, adunay dako kayo nga kalihukan. Mao kani ang 69th Grand Alumni Homecoming sa Zamboanga del Norte Provincial High School kani adto karon sa Zamboanga del Norte National High School. So Grand Alumni Homecoming ika 69 years no nga homecoming gikan sa pagkatukod sa Provincial High School, sa Zamboanga del Norte Provincial High School na tuig 1947 ngadto sa 2015 karong tuiga. Ang theme panagtagbo, panaghimamatay o panagsabot sa mga classmates o batchmates, no? So kini mahitabo karong May 17, Domingo kana sa semana after the fiesta diya sa Zamboanga del Norte National High School main campus, General Luna Street, Istakan, Dakbayan sa Dipolog. Ang 69th Grand Alumni Homecoming sa Zamboanga del Norte National High School, Zamboanga del Norte Provincial High School kaniadto ihatod kaninyo pinaagi sa lain-lain nga mga komitiba by batch, no? Sa nga nang graduate niya sa maong eskwelahan. So I would like also to greet good morning, Happy Mother's Day, kang Tess de Jesus, kang Ligaya Makuti, kang Edna Basandri Bautista, sa Elma Pahinti sa Sil, nga mao'y nagdala usab sa Grand Reunion alang sa ato ang alumni homecoming sa Zamboanga del Norte Provincial High School kaniadto. Okay, thank you so much. Aniya, kauban na nato karon ang ato ang panelist sa ato ang kapihan sa Dipolog, si former Congressman Attorney Rosilier Mapoy Barinaga. Good morning to you, sir, and Happy Mother's Day to Ma'am Linda. Ikaw lang akong i-greet. Salamat.
pwede na po na ako mamawer. Thank you very much dito. Kasap ng mga resource persons karon. And you know, the issues very interesting, no? Sa atong nagpabinaw karon. Salamat on happy Sunday. Thank you so much. Dahil ako unang ako unang tawagon ang bagong naabot ayat mo kusip. Kan bisa dito. Mapan dito di Sharon sabi wingig di Sharon kay abi ang mali sa pag-amount sa Center Manager sa Philippine Information Agency. Si Mr. Pons Roda. Pons, good morning to you. Unya siya mo great kay magudak pa ka. Iya na pagudak. Good sa diri. Kauban na lang to karon si Mr. Pons Roda atong Center Manager sa Philippine Information Agency. Galing na Pons, great na diri. Good morning to you, Pons. Dili na, nagkabuang siya ang dugo, kaya rin din makuha sa camera sa itong live streaming. Sibog diri. Okay. Ito nga bisita. As usual, as you know, dramatic entrance. Pauga ng Sir Matoy, ito nga bisita ka Montaga. Good morning sa itong kapihan sa report. Thank you so much, Pons. Happy Mother's Day sa imong wife. Ayun, Happy New Year ka. Kaya ako lang tayo ang pag-iabot sa ato mga bisita ikan sa Department of Labor and Employment, silang Sir Franklin Rivera o ingon man si Mr. Cyrus Pinca. Good morning to you both and welcome to Kapihan City Forum. Thank you, Ma'am Eds. In behalf of our Chief Leo sa Bangladesh Norte Field Office, Ma'am Lourdes B. Amores, may buntag sa atong tanan. Ako si Frank Rivera, one of the Labor Laws Compliance Officers, detailed diri sa Zamboanga del Norte. I just want to greet na Happy Mother's Day sa tanan. May buntag, salamat. Thank you so much, Mr. Cyrus Pinca, please. Yes, Happy Mother's Day to all of the mothers out there. Ma'am Eds, we're so happy for giving us the privilege to be here. We're so happy to be here. Thank you very much. My name is Cyrus Tincang, usa sa mga Labor Laws Compliance diri sa Zamboanga del Norte. May buntag sa tanan. Thank you so much, Sir Cyrus. O diri sa akong left, muna siya ay tigbalantay sa Kalinaw, diri sa atong dakbayan sa Dipolog, nga gipadala mismo sa ato ang Chief of Police sa Dipolog City nga si Chief of Police Hachuela, no? Si Chief Inspector Ronald Pingas. Good morning to you, sir, and welcome to Kapihan sa Dipolog. Good morning, ma'am. May buntag sa tanan. Ihap sa mo ang Chief of Police sa Dipolog City Police Station, Police Superintendent Aran Hachuela, Kinsi Police Inspector Ronald Alampingas. Salamat kayo sa pag-ibita ninyo diri o may buntag sa tanan diri sa atuang Kapihan sa Dipolog. Okay, thank you so much. Sir Matoy, ako sa iyo na mga tana. Okay, sige. Ari sa ka, Kapidoli, ari sa ka sa tuwang peace and order condition na si Inspector Ronald Pingas. So, sir, happy campus na ng Kapihan sa Dipolog. Dahil daghan kay itang mga bisita, mga lumunoon, na maarmi dito sa atong Lapas Dipolog, kay daghan mapag ang mga kalihukan nga gitahigayon ang City Government of Dipolog, especially pinagi ni Mayor Evelyn Uy, kana atong dahonog, no? Okay, kay kada tuig ng dahonog festival na to dito sa atong Kapihan sa Dipolog, matag Mayo, no? Bulan sa Mayo, in time for the fiesta of Dipolog, ang atong pista sa Santo Rosario, no? So, sa may mga preparasyon, sa may ipangandang na gihimo sa ato ang kapulisan, pinaagi kang Chief of Police, Rani Hachuela, dahil sa itong dakbayan sa Dipolog kay mura mong gulog, mura mong muntag, na mura o apprehensive bitaw ta, especially sa bago lang mahitabo kidnapping sa Barangay Aligway, na nadala itong kapitan sa Barangay Aligway o duha ka Coast Guard, ganitong papanawag nato sa Coast Guards, nahadlo kung natin itong sige nato interview nato sa Philippine Coast Guards, no? Mga amigo ko nato na sila po. So, kanang hinapunta na mabuhayan nato sila sa mga nagkuha kanila, no? Nag-kidnap kanila, ron mabalik po sila silang mga tagsatagsam ng pinalangga mga pamilya. So, along this line, Sir Inspector Pingas, sa may atong mga kalihukan bias kapulisan.
Advance sa PPS study ay sa ato ang tanang dumudoong o sa tanang mga taga Dipolog Norms. So sa mga usap sa Dipolog City Police Station, pinagi sa pagpanguno sa ato ang Chief of Police, Police Superintendent Rani Hatsuela. Kani doon ay mga preparation pinagi sa amo ang gihimo karon nga augmentation. Natay ginahimong augmentation pinagi sa ato ang PPEC personnel, pinanguluhan sa ato ang mabtikon nga Pangulo, Police Superintendent Andaya. O doon na po tayo gihimuskan karumang kining ato ang patrolling. Doon na tayo gihimong nga patrolling all areas sa Dipolog City. Ilabi na gayod katong mga dapit kung asagid na tayo ipahigayon ang mga events. Tungod kayo doon na tayo mga dinagong events nga ipahigayon sa umaabot ng mga adlaw. Kaya doon na tayo ipahigayon nga ipahigayon karong Mayo 16. So kasamtangan karong ipahigayon sa mga tong invitational triathlon dito sa Dipolog City. So ginahimo po na to ang doon na tayo mga special duty detail po sa every places kung nasa dapat ipahigayon ng ato ang mga events o kining police presence po ma'am. Kinahanglan sa matag area sa ato ang events, doon na kita mga pulis nga makita dito. Dili lang tungod kay doon ay police visibility. Kinahanglan din nato ang police presence para doon ma-preempt or mahatagan nato o preventive measures kung sa may mga paghahimon o giplano sa mga tao nga nagplano o gagubot sa ato ang area. Ilabi na yun diris na payan sa Dipolog City. O sa po lang doon at patay ginahimo karon nga mga checkpoints, random checkpoints sa atong areas Dipolog City. O sa panahini ma'am, ang ato ang mga compacts karon, ato pong panghimusgan kining Community Police Assistance Center. Doon na kayo mga pulo ka Police Assistance Center sa Dipolog City nga atong establish all parts sa Dipolog City, dili lang kayo din sa syudad mismo. Dito po sa nagkalaing-laing barangay din sa Dipolog City, ma'am. Okay, I would like to ask this question before you proceed, sir. How fast is the time wherein you can respond to any emergency within Dipolog City? O tawag ka rin sa 166, no? Emergency hotline sa police. Tawag ka, sir, naadiri nagkuhan, nagsupagay pa, o whatever, no? How fast ang inyong respond period sa kapulisan? Ang serbisyo na to sa kapulisan sa Dipolog City is 24/7. So, anytime, kung sa may mga nahitabo, nakita na itong panghitabo diya sa itong palibot, ilaban na yun sa Dipolog, makapanawag ka ora mismo sa ato ang hotline 166 o doon na po tayo telephone number 212-3675. Palihog kung record sa inyong kung doon na kamo yung mga ballpen diha papel palihog kung record tungod kay para makapanawag mo sa ato ang station. Akong balikon 212-3675 o sa ato ang cellphone number 0999-185-2040. Doon naman masimpatan nga mga panghitabo ipalihog nagtawag sa atong private authority tungod kami andam 24/7 ora mismo ang personality sa Dipolog City Police Station mapahigayon po sa mga pag-responde, ma'am. Okay, it's good to hear. Pero ang ako po, sir, the last time na dinay si Inspector Casaw, if you remember, no, once, parang sa matoy, na hinuto namin kumudya na ang inyong transportation kay kulang yun mo o service, no, police service. Matod pa niya, naprangkahan galing siya, na-hosting siya sa kaugalingon niyo nga sakyanan sa police. Kay hiling na mga pre. Ngayon, kadang usapa, muraw, kagang-kagang na, hadlok na dayon og sana, may injection ng tetanos, no? Anti-tetanos. So, kumusta man? Okay na ba ang mga service ninyo para in times of emergency, dahil ang inyong fuel, kumusta man? Sa ito ang service sa tinuoray lang sa Dipolog City Police Station, murag mahulog o katawanan dito,
tungod kay experience-wise, nahitabo gini sa kay Sir Casao. Siguro dili lang sa iya, sa uban po pagpila ka pulis diha nga na-assign sa Dipolog City, no, police station. Tungod sa karaan na ang atuang patrol, no, mobile patrol, o usab ang atuang pagresponde magud ani mamoy madilatar, mapiktahan ang atuang pagresponde. Tungod kay doon na tayo gihimo unta nga madalian na ito pagresponde, moral siguro mga 5 to 10 minutes diha na dahil ta sa area sa panghitabo. Muna siya usa ka mga maka-affect sa ito ang pag-delay, paghatag na ito ang serbisyo, pagresponde sa mga tao nga nanginahanglan sa ilang panabang. Pero karon ang city government, doon namin support sa ilang hapon nga mga pahalipay usahay pagpasalamat tungod kay wala man po sila magpagabaya sa tanan ni gayon nga kami manginahanglan po sa sakyanan, ila mapuntang suportahan, ila puntang tagaan sa mga sakyanan para lang magamit po diha sa ato ang pagresponde unya sa mga krimen o sa may panghitabo diri sa ato ang kapupudan. Pero ang kinahanglanon gid mo kayo, unang-una ang ato ang sakyanan gyud marked vehicle ang mga kinanglanon diya sa Dipolog City Police Station. How about kani sa ato ang patrol boat kay gawas din sa ato ang kamad-an na may mga coastal barangays ang Dipolog City. Pabiya na siguro dito sa Aligway nga nahimong kidnap dito, wala kayo naka-responder dito siguro. I don't know ako rin personal opinion because wala man may mga kanabang boats mga para siguro para magbukod kung sa mga panghitabo des kadagatan kay kani atuang sa San del Norte kuan is a kuan man kanang daghang kay coastal barangays, no, taas kay shoreline sa atuang lalawigan sa San del Norte. So nakapa mo po standby nga mga patrol boat ng speedboat nga magamit ninyo in times of emergency. Di ba tayo gitiparan nga mga kinahanglanon sa ato ang kuwan, sa ato ang seaborne patrols, kining ato mga patrol boats. O doon na po tayo koordinasyon kining sa Coast Guard, ma'am. Kana po sila mo atong usa sa mga kaabag sa pagpintinar sa kausay kalinaw diri sa kadagatan. O sa amo sa PNP, wala man tayo PNP patrol boats. So kami mo coordinate lang po sa ilaha. Anyway, doon na tayo gikandak ng mga patrollings diha sa kadagatan. Labi na gayod katong nahitabo diha sa Aligway. Pipila lang din kami noto. Gipanguluhan sa ato ang maptikon nga Chief of Police sa Dipolog City Police Superintendent Rani Hatsuela ang pagkandak yun sa Seaborne Patrol. Gani 10 minutos lang sa tanan nga wala masayo, 10 minutos lang tungod kay wala mi magpakabaya sa pagpintinargaw sa Kalinaw 11 diha sa kadagatan. Nag-abot ang atong grupo sa Dipolog City Police Station dito sa Aligway. 10 minutos dayon pagbiya, niabot po na ang mga kidnappers. Niabot po sila. Wala sila nagkatagbo, no? Nagkabalios ra? Nagkabalios ra yun. Nagkabalios ra. So, gihimusgan din nato ang pagpatrolya. Labi na sa matagabi yun. So, murang ako ang giawhag ang tanan nga mga lumulupyo, labi na sa dapin sa dagat. Nga magmagbinan tayo sa tanang higayon. Kung doon na may mga tao nga magpaila nato nga sila mao kini mao kana, i-report ginato sa private authorities. Usa ta mutuo kanila o muhatag sa atong kumpiyansa ngadto kanila o muhatag sa ato ang panabang ngadto. Ilabi na sa matagabi ha. Kini balantayan nato ni ilabi na sa matagabi tungod kay kini gyud sila gyud may muhatag mangita og opportunity. Matagabi nila ilusad ang ilahang mga panghimuon nga mga krimen. O kung sa may plano nilang daotan para sa mga katauhan diri sa Dipolog o sa kasikbit nga mga kalungsuran o mga kabarangayan. Okay. Last na ko question before sa uban nga mo join sa atong discussion. Kanang mga police boxes diri sa entire Dipolog City, is it properly manned? Naabay mga police gyud nga naka-assign 24/7 anang ato mga police boxes diri sa Dipolog City. Kaya naman mo, di ba? Dahil police box diri sa Turno, dahil dito dapit sa Paingon sa Miba, dahil padulong sa airport. Is it properly manned? Tinuod ka na, doon natin i-establisar ng mga community police assistance center na siya man kung atong tawagon.
doon na tayo gipang assign gid diha 24/7 gina sila. Properly man gina sila sa atong kapulisan. Gani doon na po tayo gihatag nila nga mga ayuda pinagi sa ato ang iskaa. Dili lang kay kana sila ma'am, doon na po tayo mga iskaa nga mohatag og ayuda sa ilaha. Matag karon og unya 24/7 na diri sa ato ang Tacloban sa Dipolog. Kana sila mo inagman sa ato ang police box or police community assistance center or compact na siya kung tawagon na ito ma'am. Okay, thank you so much. Muna may pangutana para kang Inspector Tingas. Okay, si Sir Mato Marinaga. Go ahead, sir. Salamat din. Kaning good morning. Mayong buntag po. Deputy, no? Deputy. Ako mo ay Chief Investigation Officer. Okay. Chief. Okay. Unsa may diferensya sa Chief Investigator Officer o sa Deputy Chief of Police? Ano na ba mo Deputy Chief of Police? Doon na tayo Deputy Chief of Police sir. Ako mo ay Pangulo sa ato ang Investigation Section. Matag police station doon na siya kada mga section mga section head. So ako mo yun sa investigation section. So at least the Dipolog is very fortunate to have Chief Inspector Tingas to be our officer, no? Who is very efficient. Salamat, sir. Muna ko mga pangutana, there is a regular patrolling sa inyong police force. Yes sir, Tinood. Of course, this cannot cover the whole barangays because we have 21 barangays. The farthest is D1, no? Sa ato pa dito, medyo pisik-pisik lang. But we notice that in the rural areas, medyo wag makayoy krimen. Wala kayo. Except mga personal, no? Yes. Okay. So you are concentrating more or less Focus na to urban sa areas. Yes, there is a proper city proper. Can you patrol? In what manner do you patrol? Do you patrol by foot patrol or do you go by vehicle, by mobility? So you patrol, what are the barangays that you actually cover in your patrolling? Okay, this is very important so that our people will know. We have policemen who are around where they can, asa sila makatawag o nabang. So, kung saan yung mga barangay we are really concentrating, unless nga, we take this as a state secret. Natay gi-align diha nga mga patrolling sa atawang sa city at sa within the city proper, sir. Matag gabi na siya diri sa city proper, maglibot-libot with the patrol vehicle and so with our motorcycle na kinaman tayo mga police po nga mga motorsiklo sa mga pulis nga i-issue. So ato po nang ipakatap sila matagabi yun maglibot pinadali sa ato ang Tacloban sa Dipolog. Sometimes po doon na po tayo ipakandak ng mga foot patrols sa boulevard. Actually boulevard yun na po na yun sa foot patrollings na to. What I know, so mga nasod, medyo progressive sila, when it comes. They have the so-called police on the block, so ito nga, doon lang yung sila regular assignment for a certain area. Foot patrol, they always go by bodies, So sa ito pa, it becomes effective kay halos na ng mga balay, they know who are the owners and who are the residents. Ining ato can our number of personnel, policemen can afford to do this. If you are going to poblasyon, for instance, you go by block, can you effectively perform this? We are talking about patrolling. Patrolling nga, ulabay lang, kapag wala na po, so, batay na mo, paglabay ninyo, okay lang. Pagwa na mo, okay. Di ba? Nindot kayong ihatag nga example ni former attorney Sir Matoy, no? Nindot kayo ang iyahang ihatag nga mga pananawan ba sa ato ang patrolling. So sa atong Tacloban sa Dipolog ko, doon natin mga police good nga i-designate diha sa maong area. Matagkaroon na niya. Pero di lang silang dumailhan usahay tungod kay undercover yun sila po usahay. Para di po sila ma-burnout, di po na dumailhan sila nga kanaday sila mo yung mga kuwan. Pero actually nagbantay na sila sa atuang, nagbantay na sa mga tao diha sa area nga kung asa sila i-designate. Yeah, that's good. But Yes. There are two kinds, Undercover, mga tao naman madlo ka, magkakabulog pulis ba na? But when you are in uniform, more or less deterrent ka. Makakita man sila. So, I think you can
ang katong kuan nga gagarin uniform dahil di go by bodies, no? Pata, ang second, okay lang yapon sa patrolling, but yun sila mga area. Their regular assignment. Regular kita na sa designate na to na. Nana sila sa ato ang operation. Detail din sila diha sa particular area. In the regular assignment in place, regular po ang mga police. I'm asking this guy, usahin God, unlike before where policemen were under the local government. So mostly policemen are territorial. So meaning they come from the same place. So civilian, makibulot ka na kaya ng mga kaubanan. Upon karon, because of the so-called one police force of national scope, sa ito pa, gikan sa taga Batanes, pwede masahin diri, ang ato sad, masahin po sa Batanes. So actually, there is no familiarity. So, ako, if I'm a civilian, even if we are in uniform, hindi ta kaila, yun ay nahitabo, hindi ko mo hatag og information because I don't know you, di ba? Pasin niya pag hatag na ako information, ako na na ako sahon. Kaya ano na kayo maloko, di ba? I mean, these are things nga, we have to think how a civilian think about our police force. Are they also assigned regular? Ano makita sa mga captain, si Pons Mandela. Next time pag doon na si Pons Mandela. So, become familiar. Do you also apply that? Paniguroon ginato nung sa tanan ng magyawag paniguroon ginato nga kanang ato ang giduol po proper authority gina siya kay mawaw mali niya ta basel niya ba so no na kay nagkuan po siya sa ato ang area po doon na po tayo main in uniform nga makita nato sa ilaha. Kay in passing lang probably that's what happens sa Ligway because people don't know. Pag-ingong kita karon nga, army ko, police ko. So, civilian mo to, dayon, bisa nili di ay. However, if there is familiarity, pag-ingong nga, army ko, army yaman na nga, di magkatagagari, di ba? So, these things will happen now and then. Mauna nga, a scheme should be made, aron nga mga civilian will know really who are their officers and who are not their officers so they can report. It's very good. In fact, we are inspired nga ginawin mga communication, hatag tanan. Pero, this will become useless if I do not know whether the person is official or not, di ba? What is your office doing with that? Sa pagkatinoon sir katong panghitabo sa ligway ko na itong balik-balikan no? Katuon ta siya mo ay gilusad untang iplano diri sa itong kapayan sa Dipolo. Sa alas 3 yun ang takna sa kadaon. Nang tapong ito siya, apan nag-hinuskan na ito ang ato ang security measures. Di nga ito sila ang landing unta sa Boulevard, ma'am? Sa ato pa, ang target ato, unta, dili Aligway. Dili sa Dipolog City. Usa sa mga targets, Dipolog City yun. Pero alas 3 sa Kanlaon mismo, nakita maging duha ka pang-pods ang atong nakita, na-verify na ito diha sa shoreline, diha sa Boulevard. So pagkakita nila nga doon ay police dito, bakin na yun sila sa ilahang pang-pods. So, for this visibility, in uniform. Deterrent, diba? Oh, yes. Police presence yun sa area. Dili lang yung visibility. Kapasing naman visibility. Kung pasabot na to, wala pa lang sila diyan. Police presence yun. Ang memory mo, sir, kato, nito to. I-designate. Diba, sa area yun. By blanket sila nga makita gina sa area. That is police presence. Makita din nila nga doon ay mga police diyan nga nag-uniform. Oo. Ano ka sa loose link ng gamay dito, kaya no? Okay. Kaya ka pupunta na labor. Dili, ang mga tao na ibulong, ano nga, if the target was in Dipolog, ato silang Aligway, nga naman nag-snatch ang barangay captain, what is the relation? Nga naman, barangay captain may kwaon. So may relation. Nga, if the target is in Dipolog, okay, sakpan sila, divert sila sa Aligway. Pag sa Aligway, how in the world, nga naman kung kuha nilang istorya na gawa kani information. This is actually an information nga nakuha ginato intelligence report nga nakuha ginato sa tinuod nga istorya. Nagato sila ito, nagpailang nga muli mo na sila. So alerto nga itong daw na Coast Guard. Tulo din sila actually. Tulo ka Coast Guard. Dayon, alerto sila pag-abot dito sa mga tao nga nagpailang nga muli. Ang usa nakatig nga lahi man o lihok, lahi pong inistoryahan. Tagalog ang ilang lingwahe nga gigamit pero kanang awkward ba? Ang usa yung maneuver tungod kay gusto niya nga dili po sa maipit. Ang duha mo ay nakuha.
Now karon nagpaila na sa dapit nang nangunguta na ang dapit ang balay sa kapitan. Tungod kay doon namin ipangita nga duha ka American nationals nga mga wanted sa duga. Dili actually target ang kapitan. Nangita sila sa duha ka American nationals tungod kay ang ilang giingon nagpasangil sila nga wanted sa illegal drugs. Pero if you come to think of it, this oras sa gabi, then person in authorities kunuhay sila, then mangita sila o kay they are doing their duty kuno. How in the world na makatuwa po ang mga katawhan inana, no? Kaya naman pag magduda din po kay murag di po office hours. Dayon wala ka kailas mataw, barge in, wabot lang dalit sa mga anak, no? So, murag kana nga mga pagpaila sa inana nga oras og ato ang analisa og maayo makaduda gyud. Makaduda kay og normal pala nga operasyon ang ilang ikandak pag-aprehen maga sa tao nga ilang gipangitan ng laong lugar. Gani dili na itahibalo pero dili po siguro anong stress ka tao. Makaduda. So ang ilahang approach is kung ano ka ayaw questionable nga nung ilang stress sa katao ng ilahang pag-abot niya sa mga area. Sa tingali na ka sector wherein our law enforcers as well as the academy, no, who try to lecture o paibalo sa mga katawhan nga yun na magaling then you got reveal panalitan na kapitan, no, you love your barangay captain tanaw ni medyo ang liyok ngayon ito nama dia bermurut ngelakaw man to. I mean, you have to be alert, you have to be more smart, smarter than the one guy. Okay. Sige, anyway, kining kwan, Chief, kining efficient in vehicles as well as firearms and fuel. No? I think this is a perennial problem. Why? Because of the flow chart, no, of how the funding comes to your end. Primero, gikan sa budget, kandili sa national PNP, abot sa national PNP, tingali ko na gamay, abot sa region, pag-abot sa region, ko na gamay, ang province, ang pengon sa inyo. So, pag-abot sa inyo, muna lang, no? I mean, this is a perennial problem. In fact, during our time, we wanted that the allocation should be direct. Anyway, you have your city treasurer, your municipal treasurer. No, nga po mag-yung, ipagi pa mag-yung sa circuitous road. So, diretso na sa to, gawat din niya, limpyo, di ba? I don't know why these things is going. But anyway, considering that you are deficient in vehicles, deficient in firearms, deficient in ammunition, deficient in fuel, you are deficient in everything except your talent because you are full of talent. Just like there is your talent. Talent. Okay. Question is, since security, whether you like it or not, is local, diba? Even if the local government, I'm not referring to the following alone, province lang, throughout the Philippines, is main concern, di kakaingon nga, ako, gobyerno ko, probinsya ko, asam ako, yung security, bumatag, hindi man ako, we are not devolved, reduce devolved, dahil dili bumatag, sa kwan. But in the follow, how fair is the city dealing with our police force? Kami sa Liponog City Police Station, nagpasalamat migdako kayo, ma'am, tungod kay sir, tungod kay ang ato ang taga Liponog na labi na sa ato ang mga nagdumala sa Liponog karon. Nagsuporta sa ato ang kausa pagminita na sa kalinaw sa ato ang Dakbayan. Pero problema kining atong ginunggina kining ato ang sakyanan sa police. Actually, request na ito na dito sa taas. Pero hangtod karon wala paghihapon na matagain o igo-igo nga kanang paghatag sa mawang tubag sa among gipangayo pinagi sa ato ang mga sakyanan. Pero sa ato ang fuel, sa ato ang firearms and ammunitions, actually naatay igo-igo. Dili po na mo i-devolve sir kung sa kadaghanan tungod kay confidential man nga mga butang para namo. Among ginaisip na kana siya sa mga hatagan o niyag base kita yes Pagkatagingon. So ang ato lang diha is kung sa may magamit na to sa lang nangatagtagan kayo. Gani
Dugog update sa ato ang pagbibinasang sa Galinaw, ang gigamit na gani ang personal na mo nga mga sakyanan o motorcycle. Personal nga mga motorcycle, anyway, namatay allocations nga fuel niya sa syudad. Wala man sila po ng hikaw na nga mga suporta. So, atong ginagamit ang ato ang personal nga mga kuwan. Chief, last question para makapuway ka. Sige, sir. Okay. Is it possible nga ang police force, province, no, and all the municipality will request all the local governments of the province to at least acquire 1 or 2 helicopters? Kasi dako akong budget karon, di ba? Yes. O supposing mo pa sila o divide the province into 2, no? Then 1 helicopter each para quick response. Katong nagtabos sa Ligway. Pag doon na kay helicopter, spotted ka diretso, di ba? Papunta mo, bro, helicopter, mas spotted ka. Then you can go direct on the ground, then ask them, okay, nanana sila, you intercept, di ba? So, murag deterrent ito. Ito po yung budget. Tagaan lang yun kayo. No? Salamat kayo sa imong pananaw gyud. Panglantaw nga nindot kayo para sa mag-responde nato diha dayon no. Kinahanglanon ginato ng helicopters gyud diri sa atong dakbayan. Labi na karon tungod kay wala tay kagugod gyud nga mga kahimanan diha sa ato ang diha sa dagat sa panubigan. Kay nagsalig naman ta diri sa ato ang mga coast guards nga mga sakyanan nila. So kinahanglan gyud ang helicopter para mapadali nato ang pagresponde. Gani doon ako yung nadungog nga doon na natin helicopters diha karon sa airport, tulog ka book standby helicopters nga yalukit kinato sa PNP, yalukit na gihatag gina or para sa ato ang kuan, para sa ato ang pagresponde For the province, so entire Mindanao. sa ato sa probinsya lang ma'am, sa probinsya naater na ni sa ato ang gobernador sa mo ang pagkuhan sa iya. Wala ko pa nabot. Nanay standby pero ang i-verify kung unsa gyud ang iyahang ang condition gyud sa ato ang helicopter nga o para din sa atong defense Pero depot. wala pa yun. Physically wala ko nabot. Among tanawon pa sir kung unsa gyud ang iyahang. Ang balita, parirat ng balita sa Vietnam. Tingnan nga, ang sako sa bugas, 10,000 abot na, bugas wala pa. So ato na siyang tanawon gyud kung sa gyud ang kamatuoran katinuod sa maong suporta sa idaha. Anyway, kung sa among mga problema, amo lang gisabi kon nga to sila. Usa tanan suporta gyud ang amuan diri sa mga tao nga nagpuyo sa Dipolog City tungod kay kini kausan ni para sa tanan. Kinahanglan ginamo ang responsive community, responsibility sa ato ang palibot o kung sa may nasikpatan nato nga tanang mga katingadaan. Palibot people dayog ambita no. Ihatag ginamo dayon ang report. Ako nang nahatag kanina nga ato ang telephone number. So para po marespondihan po nato pang diha dayon ora mismo. Okay, thank you so much. Atong kapangayon si Chief Inspector Ronald Pingas. Atong pakapilon. Salamat ma'am, salamat. Pagod pa din sa Department of Labor and Employment, no? Kay top tune man ni karon kay Labor Month, dayon sa nahitabo karon ni Mary Jane Veloso nga hapit ma-executed dito sa Indonesia, and then daghan kay credit grabbing nga nahitabo og nanggiaway ang tanan. So, dili yung nag-aaway ko dili healthy discussion gikan sa media, pahingo na sa internet, sa social media. So, daado ikaw ba na ito anong mga pinugyanan sa Department of Labor and Employment. Magpasalamat kita kay Ma'am Lourdes Amores nga nagpadala siya dili o mga personahe sa Bali para mo itubag sa mga concerns, mga issues nga gi-raise diri sa pag-apihan sa Dipolog para kanila, no? Kaya exclusive mo na ito na sila karong panahon na. So, ang pangutanan sa money, number one question is about alien employment in Dipolog City and the province of Zamboanga del Norte. Danakan ang nakamatikot na daghan rin mga trabahante ng mga alien nga mga langyaw nagtrabaho sa mga establishments, business establishments dito sa Lakbayan sa Dipolog. Dahil sa mga pagkaginabi ni Ma'am Lourdes Amores Anemia last week
Tinuod, ningon siya nga existing na sila. Then gisubay na ninyo, and then pagbalik nila ni Ma'am Lourdes, naglarga na kuno ang uban, ang sapa. Pero mura pantay ni hide and seek, no? Hide and seek man ni siya. Kay dili mismo mamonitor sa Dolly kung pila ang mga alien nga nanarbaho dili sa ato ang ilawigan sa mga del norte nga nag-deprive po sila of job opportunity sa ato mga locals, no? Kay kani sila wala ni sila work permit, nangalo lang ni sila diri siguro turista, kuyog sa kinsa ilang mga nakuyogan gikan sa Vietnam, gikan pa sa Cambodia, gikan pa sa Taiwan, gikan pa sa China, no? Kay murag Asian countries man mga Asians man na diri sa ato ang kasagaran kani mga Bombay, India, no? Nanay mga negosyo diri sa atong dapit. So, na-monitor ni especially sa DTI Port, na-monitor po din nila ngano nga naan niya sila diri nagtrabaho, na ba ni sila yung work permit sa pagkakaroon nila panahon na. Nakaudalo ba mo ani? Naba mo yung mga updates ni ani? Okay, si Sir Franklin Rivera, please. Daghang salamat, ma'am, no? Under sa atong balaod kanang tinatawag na Presidential Decree 442 or the Labor Code of the Philippines as amended, under Article 40, ang ginatawag tanan mga aliens or foreign nationals are required to get the alien employment permit, to secure alien employment permit if mutrabaho sila diri sa to. Ang among concern diha na may ginatawag karon na labor laws compliance system. So naming bagong sistema karon, ang previous mundod is labor enforcement. So with the labor laws compliance system, we encourage voluntary compliance, no? And it is more on developmental. So mo mi sa tindahan sa mga establishments, usa na sa mga indicators sa among checklist. Tanaw na mo una ay alien. So kung namin nakita, we require them to present kanang ginatawag na birth certificate nila. Kasi sometimes, kung although they look foreigner, pero mga paano sila, Filipino citizen na. So ang nag-issue magudana ang NSO. So kung wala, we require them to get kanang alien employment permit. So we ask them to secure sa among opisina natay mga requirements ana, and one of the requirements is ang passport o ang ilang visa. At that time na magtay due process, no, kung di sila ka-provide sa mga requirements o di sila kakuha alien employment permit, after due process namo i-endorse na namo sa Bureau of Immigration and Deportation. So as to the fact na daghang kayo diri na mga aliens, no, considering also the fact na tulurami diri sa deploying sa Dipolo as labor laws compliance officer, no, and covering the entire sa Norte, so di jud namo makitaan. Pero what I can assure na asa mong bisita na mga establishments, sigurado din namo na makakuha sila. And as far as my establishment is concerned, na natuwa na ako, nagpakuha na ko tulong ka buok diri, nagpa-secure na ko sa ilang alien employment permit. So siguro sa pag-monitor ana, dapat siguro I think ang makatabang sa among yun diha is the Bureau of Immigration and Deportation. Okay, thank you so much. Sir, nanti na kayo pangutana? Wala pa? Follow-up ka? Okay, sige sir. Sige sir. Sir Makay, please. At nga pamunta sa employment, no? Yes. Of alien. Alien. When you say alien, including foreigners, no? Kaya mga utag alien, specific naman ako sa China. Dahil mga foreigners, mga puti, diba? Muna itong Mindset. Mindset. Okay. Kining, kabulo ko nga, it's very hard. There are only few of you to make a report, no? Pwede ba nga dili ninyo ma-request ang mga employees mismo? Employees, pagtanaw nila nga last election I was going around, no? Dahil ang galing ko dito, namurad kay Sir, dahil ito yung binisaya, stricto pa, kusog mga sapa silang employee, di ka kasabot kung silang isulti, like pure alien. Now, hindi pa pwede nga ng employee
mutawag lang ninyo. Ngayon, sir, gini nga mong tindahan nila, sir, nga mo po, lain na po ng tao, tagang-lain ka dita. Of course, you should do like what the police is doing. You should give your telephone number, email, cell number, website, or whatever, and they can communicate with you. In that way, minimize ang inyong suroy-suroy. Because the employees are the very one who are very concerned. No? I tell you, give us the authority that you get all the employees who are going to give them a lecture on how to do it. No? They're very responsive. Pagkakaroon lang, matapungkot sila. Pero kung ang Bureau of Labor mo yung mutawag, and then you get police we can give them some ideas. So, hindi na po, question nila sa tindihan. Ako, meron tayong intention gikan sa Committee on Labor, sa Karugutudo, is to organize them, no? Pero, you do not like to pagpon nga mapahamak pa. Kaya, panong po sila sa mga empleyado. Pero, it's the labor that will call them, kanya na sila. Can you not make the employee themselves do the job? Under sa labor laws compliance systems nato, no? Natay ginatawag na tulo ka mode of implementations. Ang first one is the joint assessment, ang second is the compliance visit, and ikatulo ang occupational safety and health investigations. So sa first, ang routinary na mo ang ginatawag mo na ang joint assessment. So hatagan lang may lista by the regional office to conduct the assessment sa mga establishments. However, kung natay mga direct complaint and valid complaints, pwede sila mo ato sa opisina namo or mutawag sila sa MUA, then we may conduct the compliance visit or ginatawag nato complaint inspection sa unahang sistema. Excuse me. So, open sila mo ato sa MUA, mo reklamo or mo request for assistance sa MUA, mo report, and we are willing to go to the establishment, and that is will become our priority, no? Aside from that, dapat bigyan na ginatawag na programa namo na SENA, Single Entry Approach. Kung nakadungog na tana, it's more on conciliation, mediation, no? Ang tumungana is for speedy and immediate resolution of mga labor concerns and issues. So pagdato nila sa MUA, it is called request for assistance. So pagdato nila, then we will call the management, and together with the mga ginatawag na mga empleyado or mga concern na nag-request, and we will confront them, and during the conference, isettle nato na. But regarding sa katong kwan, because this is a kinahanglan yun sila makuha, then informing, we are willing to go and we are willing to assist. Kapag yung employee, it will be very effective. Yung sila mismo report niya. Besides, I think, if I'm not mistaken, the representative of the Secretary of Labor can make inspection anytime, morning or evening, provided nga they're having work. Diba? Bisa pa, in the middle of the night, basta doon ay trabaho, you can barge in. That is your authority. No? Makita bitaw nato, no? You read sa, I think it is Philippine Star. Every day, I make a compilation, naundang na lang ko, ako ipakita sa akong estudyante, takhan kayong apply work permit. And makita niyo mo, mga foreigners, ang mga trabaho can be done by Filipinos. Ako ganito ang sulatan ang Labor Department of, give us also the list of all our OFWs who are going abroad and what kind of work are they applying. Then atong i-compare ang kanyang mga langyaw nga marigari mga trabaho, i-compare nato sa atong mga workers who matupog abroad. Tanaw nato. Kuwan yun, dihado kita kayo. No? So this imbalance should be more or less corrected. Plus, na dili po tayo ka-enforce, mas grabe. Dahil ang itong minimum wage law, kamusta dahil? Kailan mo itong minimum wage? For Zamboanga del Norte, for the polo, tagpila man ang day. Before I will go to that issue, I just want to clarify regarding the authority. Although namin General Authority from the Secretary, tanan labor laws compliance officers natay general authority. Pero for specific authority, kinahanglan bi og authority by the regional director namo to enter any establishment at any time of the day. Dili man may kasulod lang sir unless natay plain view na ginatawag na nag-imminent danger like mga construction industry, pwede may musulod. But aside from that, dili may kasulod without authority from the regional director. Yes sir. Then okay sir.
Dili na lang pwede nga i-delegate po sa regional director. Kasi imagine, kaya, come on, if there is any complaint received by your office, no, you can immediately make an inspection. No? Then karon Karon ba sa Hold ba? report That should be delegated to you. No, no, there's such thing as delegation for simple. But in a way, di mo po arrest. What you do is only to report, and then for the case to be filed later upon your report and recommendation, di ba? Why can't your director do not do that? No? Okay. Cyrus? Yes, very good inputs we're having from Congressman Barinaga, no? Kabahin sa delegation of authorities, sir, yes, that our regional director, who is presently being occupied by Director Cecilio Vicano, no? Who is a very active director. Nasa delegated authority to authorize each LLCOs to conduct assessments, no, in every establishments. Now, katong giambit ni Congressman Barinaga kabahin sa role sa mga employees, no? Whenever na sila yung mga concerns, pwede ba sila mo communicate sa amo sa Dole Dipolog, no? Yes, we in every forum we situate nga amo during emphasize na tayo mga hotlines. Diin pwede sila mo connect sa amo. And upon receipt of their report, dayon atong hepe sa Dipolog mo dispatch siya sa mga tao. Diin mo dayon mo bisita sa mga particular na establishment nga nadawat report. So atong hotline incidentally is among landline is 212-2394. Di na pwede sila mo report sa MUA and pwede po sila sa social media, sa email namo. Ang email address gani namo is dolesanorte@yahoo.com, no? Kasi nasayran nato na gani na yung mga empleyado nato nga actually there's that fear, no, to have themselves identified, no, nga inani ang cellphone nato usa ni sa mga hotlines na pwede nila gamiton is 0917-300-3653. Again, I repeat, 0917-300-3653. Again, nasayran nato nga that the sad reality is that there's that fear among our general fear among our employees nga mo magpahibalo kung kinsa sila, no, because of fear of reprisal baka aron. So they can report to us anonymously. They need not identify themselves. Report na nila nga na alien magha sa inang matag establishment nga diin sila nagatrabaho, and even without having identified the informant, dayon ato nang bisitahon inana mo lihok ang atong Dole Dipolog. Ever since the time of Sir Henry Chanero, inana na siya dyan ang Okay. Go on. Very efficient. Going back to the question of Sir Matoy about the minimum wage, minimum wage, is yes, it really implemented here in the province of Yes. Cotabato del Norte? Wala tayo doon kabog payroll yan nakapirmahan sa mga employer. Ang isa, minimum wage sa Dole. Ang isa, ang tinuod ay nila nga i-sweldo sa ilang mga oplangko. So, doon na nga. Yes, doon na nga, di ba? Yes, sir. Okay, so, that's what sad reality na sa tuwa. Yes, bluntly, yes, naapa na yung mga practice karon karang mga double payroll system. But we're happy to inform the public na kini nga itong mga labor laws compliance officers na ano sila yung mga special trainings, no, on how to detect double payroll. And so far, they're faring very well. Na sila mga nasakpan na mga double payroll, and once ma-detect na nato, immediately natin mga appropriate actions on how to enforce ato yung mga gimandato sa minimum wage laws. And also, kabahin namin, we would like to inform the public na nato din ang sunod na minimum wage laws, and on the part of the employers, ato pong isa po sa ilang na yung mga legal remedies on how to likay and how to get themselves exempted from the minimum wage law. Na yung mga legal remedies. So, question mo nga,
na yung minimum wage, okay? But there are some exceptions, no? To the minimum wage. Pwede tingali nga in brief, ma-enumerate lang na to, who are exempted from paying the minimum wage para pag inong gano'n mo report nga, bumukuha ka tayo minimum na to. Then hindi naman tayo mukutana whether ang iyang employer is exempted from the minimum wage. Briefly, can you enumerate para maibalangkot sa itong mga katawan? Before we go to the exemptions, I'd like to stress out the minimum wage amount in this region. No? Ang ating wage order is wage order number 18, effective June 10 of 2013. So for non-agricultural sector, we have 280. So if namagutay subcategory niya, if sa non-agricultural sector, pag nag-engage sila on business establishment, retail or services, nagdepende ta sa number of workers or workforce. Number 30 and below na workers, 260 lang na sila. Then, pag 31 and above, 280 na. So, the rest of the categories, regardless of number of workers, that will give us 280 per day. Per day means 10 hours. Per day, 8 hours na. So, going back to the question, no, kanang ginatawag na itong mga exemptions, usa sa mga exemptions niya ang kung mag-apply sila o BAMBI, Barangay Micro Business Enterprise. So, kung natin BAMBI law, once nag-apply sila BAMBI law, they may be exempted from paying the minimum wage. So, isubmit lang nila ang ilang intention and applications sa City Treasurer's Office. Sa every LGU or sa there is a region sa mga uban na munisipyo, pwede nila na i-submit po. And in addition, Okay, Sir Cyrus, exemption addition. Exemption. Liban sa BAMBI, natay ginatawag na katong facility evaluation. Nga diin, for example, ang ginamandot sa Balaod is, sama sa ginambit is 260. Now, kung ako ang tagiya sa establishmento, kung liban sa kwarta, liban sa sweldo nga akong ginhatag sa tabahante, liban sa kwarta, naapa ko ginhatag karong baron o pre-board and lodging baron, kay normal na, dito sa mga remarko, no? Mga stay-in. Mga stay-in, na free board and lodging baron, na ay free meals baron, na may allowance bagaron, na bagay free snacks. So these are facilities na ang kantidad aning mga facilities can be credited to the rate mandated by minimum wage law such that maskin dili to 60 ang imong gihatag sa permahante pero naaman ni sila mga free board and lodging, mga facilities, ang kantidad anak nila pwede nimo i-credit sa minimum wage law. So by force of law, maskin kulang, maskin wala natutong sa 260 ang amount nga imong gihatag sa permahante, wala gyapon ka sa gobyerno kay naaman ni silang mga That is illegal. Yes. Deduction. Yes. Ang condition ng ani mandate is that you need to have prior approval from DOLE. Pinagi sa Regional Tripartite Wages and Productivity Board. Okay. Yes, sir. Kung ano po itong balik, no? Kaya ang ato minimum is 280, no? 280, just to give you a green picture, no? On how our laborers exist, no? 280. Average is 6 family, no? 6 members of a family, Filipino, di ba? Then out of 6, you have 280. 280 divided by 3, that is per million mo, per day. Then, kung katrabaho ka, minus yung transportation, tanan, education, tanan, how in the world can our poor laborers exist, no? But, you know, it's wonder of all wonders that they're still doing it, no? I mean, so these are the things now where our government should also take into consideration, no? Consideration. Okay, just in passing, there was a time sa New York, they were making a rally, big rally, because they wanted to have a minimum wage increase. As of now, they are only receiving $7.5 an hour, by hours na, no? So, multiply ni mo by 8, more or less, doon na sila 2,580 a day, pesos at 43, no?
sa ilan dito, they can leave. Pero ito sa 280, mo na daghang kayo ng larga. I mean, of course, we cannot do anything about that in our level, no? Pero at least we would like to show it to many na this is how our laborers are living, our workers. So, pwede po, it's a little bit charitable to the employers who can afford, not only ganin, what you call this, ganansya lang. Kayo po lang, sir. Kayo, wala ilang mga empleyado, di ba mutubo ang ilang negosyo? Sure. Kaya ang mga empleyado man nila, ilang mga trabahante man, mo ay nagdaning kamot para muna ko ang ilang negosyo. Dahil sila yung mga ginansya na ko na po, so, be charitable. We can workers, we can be Mga workers, no? yes. So, yes, ma'am. Ang mag-fix sa itong minimum wage is the Regional Tripartite Wages and Productivity Board. So, I really encourage, pag naatay mga consultation meeting, I encourage mga micro-business enterprise, mo-appeal din sila na. And para ma-discuss tanan kung unsa man niya ang mga dapat na sweldo kay kuan man na sir, appeal diha ang during sa discussion sa natay labor management group, natay ang government. So, yes, tripartite na siya. So, kung may mga consultation, mo-appeal yun daan na. And what is the most... We request that the invitation should be extended, no? Yes. Like the academy, no? Colleges, we have the colleges of law, no? So, probably we can impose kay, di mo na kung taong imbitahon yung mga microphone, they cannot articulate. They need somebody to articulate for them. And in addition to that, no, regarding the comments of attorney, ang atong diri sa Pilipinas is just minimum wage lang. We cannot really compare sa living wage. Naglisod gali sila about of minimum, ang living Sa Constitution, it speaks of living wage. It doesn't speak of minimum wage. Should be actually living, no, kay anyway, thank you. Okay, about sa kaning kay daghan kay issue sa labor, ano na punta sa kasambahay no? Kay just recently nagubot man to bahin ang Yaya Mills nga discriminate ang mga kasambahay nato. Dito sa ato, local application lang. Wala po yung mga complaints, mga reports, ikan sa ato ang mga kasambahay diya sa inyong opisina about irregularities, about mga kada mga pagdaog-daog naghihimo sa ilang mga amo. Wala ko yung mga reports diya, complaints sa opisina na to. Every now and then, Ma'am Dave, nadyo mga concerns nga gina-report sa atong opisina kabahin sa kasambahay. In fact, the last case that we've handled, mediation case that we've handled, it involves a kasambahay in Katipunan wherein the issue involving non-payment of wage sa kasambahay. Of course, na yung mga allegations, according to employer, kini ang allegation, kabahin sa kasambahay, inani po din allegations, but unfortunately, we were able to arrive at a settlement na bayaran jud ang mga withheld salary sa kasambahay, and then katong mga butang gipang kapyot sa employer na uli jud sa kasambahay. And yes, na jud mga concerns sa now and then sa kasambahay, dili jud masiro. Yes, sir. Karing kasambahay, this is new law. Meaning, approved na ba ang IRR? Because we cannot enforce the law unless there is an IRR, diba? If so, disability sa Balaod, doon na tayo IRR. Yes, Okay. Congressman Ana. Okay, under this, the employer is supposed to register with the barangay captain, whatever. Ang pumunta na, are you now ready with your form? Kinamay na ito na yung form. Kayo, ang employer god, matuto siya pa, maghimos sa tanan, almost always, you have to register that, no? Pero ang barangay, doon na naikuan, doon na naiforma, ang through you, yung forma na, form whatever you call that, no? Pagkabot ito, ang employer, okay, tagantag form, you just fill up, atag mo, notarize ko na dili, basta they can register. Otherwise, without helping the employer, pilargo po ng kasambahay, ng employer na, di mangganitanan po ngayon nga, tagkong sa pamilya.
So, to make it very easy for registration, because they have to be registered and upon the minimum, naman ang minimum mana. In fact, I cannot come up with a employer sa kasambahay karon who is giving less than the minimum. Tagas, ang tagas sa 2005, ang wala ka 2,000 na sabi ko Manila. Thank you, Congressman. Under sa Republic Act 361 or so-called na kasambahay law, pwede natin na mag-download yung IRR and the rest of the forms sa bwc.dole.gov.ph. Again, bwc.dole.gov.ph. Then, pwede po silang magbisita sa mga office so that we can facilitate the downloading and the production of the forms. No? Nara among office sa second floor, DVP building, Torno, Dipolog City. Pero I suggest you let the barangay captain do it kay, that is their concern, no? Ito is out for the employer. Kayo, arigot ka sa website, nilaraw ko yung mga sa website, mas hindi ka ready for, matagnan yung mundo sa barangay captain, you do it, di ba? Okay, thank you so much. Then phone-in question. Okay. Gikan sa naminaw na to karabuntaga. Salamat kay Joey sa phone-in nga question, no? Pamapana man eh. Kung day off sa usa ka empleyado nga regular, dayon matunong sa usa ka non-working holiday, wala ba siya ibayan? Day off sa empleyado, dayon natunong sa non-working holiday, ipatrabaho siya, naa siya ibayan o wala? Ang atong role sa rest day pay, ginatawag na to, rest day pay na siya. In every 6 days of work, dapat on the next day, dapat naatay ginatawag na rest day pay. Dapat yung rest day supposedly, 24 hours consecutive na siya. Kung patrabahoon galing siya, dapat mo bayad ka additional 30%. For example, Monday to Saturday nagtrabaho siya, pag Sunday ipatrabaho pa galing siya in exigency of service, then the employer shall pay additional 30% on top of the prevailing minimum wage or whatever na wage binabayad nila na that is at least the minimum, no? Then, if natulong pa na siya o non-working holiday, it should be plus 50%. So 30% plus 50% on top of the regular salary. Yes, ma'am. Yes, ma'am. So, very estimated pila man ginagtang yan yung makuha ka ng adlaw na. So kung sa 280 na to, basically, it's more than around 300 plus. Kini nga pangutanan karon, posible ni na wala ma-implementar sa mga employers. Kaya ipangutanan man ni, kahanti ni ng utana karon. So pwede ba ninyo ni nga masubay? Yes. Ang isa sa mga advocacies na mo, ang sa una, na-approach kung karon sa labor laws compliance system, aside from Muadto Rami nito, we discussed it with the three key players magod during sa assessment, ma'am, na ang employer's representative or the employer themselves, no? Na ang employee's representative o ang taga-gobyerno. So, Excuse me, what if mahadlok ang empleyado nga moatubang, kayo niya i-fire out siya, kaya nga ni complain siya, may galing kailangan ng trabaho, i-fire out siya. So, kami mo ang mupili sa empleyado during sa assessment. Tawagon na mo sila, dili ang employer ang mupili. So kami ang mupili and this is part of the assessment. We require at least one employee's representative so that whatever we will discuss sa employer is the same framework. We will have the same framework of understanding. Wapo tingali din, this is good question, no? O maka-request sa DOLE to be published, no, sa atong local papers. Because normally, if you work more than 8 hours, that is overtime, di ba? Overtime na, no? So there is a certain percentage of how much you do overtime. If we are going to let the worker work on her rest day, another percentage, di ba? Now, if it falls on holiday, or the wala, di ba? Except when the holiday is already known. Pero ang holiday delay pa nun, no, then you have to pay for it. So, wala, by bracket. In fact, there is a time when, I don't know, if I'm correct me if I'm mistaken, this is possible that an employee may receive 300%, no, of his salary in a certain
given time na he's allowed to work, no? He's allowed to work, something like that. Kung mapapis na, buwan ko kayo, aron ako empleyado, uy, ipatrabaho man ko. Then, text lang ko ninyo. But when you go there, do not say nga, oh, may reklamo si Juan. Do not say that. Oh, Kaya, ma-burn out siya. Sa police mo, burn out siya. Mas-fire out, di ba? So, na may complaint ka rin. Kasi man, sir, wala kang pakialam. There is a violation. This is the violation that we are after. Or napa mo'y sort of questionnaire nga isubmit, dapat isubmit sa mga employers unsa ila nahimo sa ilaan katungod isip employer. Kay lisod man ko kayo kani bitaw mga trabahante ato mga laborers, wala na sila kabalo silang tinuod nga katungod. So because you are in the government, you work for them. So bali plus inani karon nga gikuan nila gipangutana, so tinuod ni apektado ni sila dayon maulaw sila manuol ninyo dahil karon sa kailang katungod, so dili po silang kapay, kung po silang kwarta, mahadlok po silang initan sa empleyado, kaya i-fire out silang pinangkalit. So, unsa man jud ang pinaka-maayo ninyo nga buhaton, isip, mao'y nagpanalipod sa mga trabahante sa gobyerno, diha sa private sector. Naidwa ka common, naidwa ka issue na sa pangutanan Ma'am Edith, no? Ang usa sa awareness, kung paano sa nato ma-increase ang awareness sa atong mga stakeholders, sa mga trabahante o sa employers. O ang kaduhang nga punto katong sa sad reality nga na you feel among employees. Sa first punto, sa public awareness, ang Dolo de Toro has been intensifying its campaign, no? Aggressive kayo ang campaign to increase public awareness on this. In fact, we're very thankful nga karon kapila na ni ka-appearance na mo diri sa kapihan. We're hoping that this won't be the last. Ma-sustain na nato ni kining engagement nato. And in all public fora, nag-appeal jud niya among gina-push para ma-increase, ma-improve ang public awareness on, especially sa mga employees, no? Para ma-aware sila sa ilang mga katungod. And not only among employees, kay kita murag, it's a tough balancing act. As much as we unpick the rights of the workers, gina-unpick po nato ang mga management prerogatives, no? It's a tough balancing act. So, because you know the public policies to encourage investments, and we need to be mindful of that. So kapain po dito sa fear among employees. Again, we took up, we immediately act on even anonymous reports, anonymous complaints. If they are fearing for fear of reprisals, then natay mga pamaagi, our terms of engagement ani. Ang marching orders gikan sa mga superior officers is that whenever we receive reports, go down to the issue, not only identity of the parties, go down to deep down to the issue. Ano ang atong marching orders? Yes, sir. Sir, okay. The workers can only be empowered, if they know their rights. They know their rights. It is lamentable na nag-observe last May 1. Na medyo kayukan daw about labor, no? During our time, among yun nag-engage. Gani katong last time ng mga motor sikat, no? Hundreds of them. Kaparada yun. Just to show nga there is a labor day, no? Then kaming istorya. Pero recently, we don't blame you, no? Siguro from over sa taas, no? There is now a death of labor rights, no? Unionism, hindi na wala ni. Is it possible nga mutawag mo o forum for all workers, kanang mga sales girl, mga sila mga vulnerable, no? And then just to manan, mutanatag sila mga concern, and then if you can invite us, we'll not be there as activists, no? And then what is it? Ang ato ko din the moment you tell our people of the rights, no, of their freedom,
you'll be branded to be an activist, di ba? That should be taken out, no? Because that is empowerment, and then we'll have more a vibrant democracy. We can have the police because civilian now trust the government because more or less they know their rights, di ba? Pero you try to hide that, magkalaga, may nahiligan ng gobyerno sa mga dato lang, kita mga pobre, wala nang yapon. We should like to eradicate them from their minds in order to have a vibrant community, di ba? So pwede na. Yes, Congressman. On a regular basis? On a regular basis, conducted ng mga public education campaign with the end of view of increasing the awareness. In fact, last Friday, May 8, natay sort of orientation conducted right here, right in the heart of the Polo, sa may usa sa mga hotel diri. Gi-decide jud nato usa-usa ang mga katungod, especially workers in the construction industries, no? We suggest that next time there is a forum, do not hold it in the top hotels, no? Just request some school rooms, dito to sa mga public. Yeah. You know, there is that aura. Saka ka ganito, silent. We request that it should be public place. Ito mga eskwelahan nga doon ng mga convention. Atong pangkot, sir, very good, sir. Ang atong education programs, dili lang siya limited in the four corners of a room. Especially during job fairs, ano pang gina-share ang mga relevant rules that affects employee relationship, no? Incidentally, ang last job fair nato, gihab nato dito sa may dapitan na diin open place, and then i-share nato sa katawhan sa mga katungod sa atong mga kauban sa employment sa mga employees. Thank you so much, no? Ato sa pasato ang commercial break sa para sa to mga sponsors sa kapihan sa Dipolo. Ay natang padayon sa naginakos na portion sa ato ang kapihan sa Dipolo. Dagang salamat ato sa Janus Marketing na namigya sa mga lalaking ng mga spare parts, mga sakyanan, sama sa Isuzu, Nissan, Suzuki, Toyota, Kia, Mazda, Mitsubishi, Hyundai, o uban pa sa ubos lamang na presyo. Ang Janus Marketing ito nagkakahan ABC President, Honorable Janus Yu. Nahimutan sa Quezon Avenue, Color City, matawag sa telephone number 212-1148. Thank you so much. Ito ang Honorable Vice Governor, Senen Ortiz Angeles, Presiding Officer sa Buliang Panalawigan sa Zamboanga del Norte. Salamat na ito ang Honorable Julius C. Napipit, Presiding Officer Profit 4 sa Buliang Panalawigan sa Zamboanga del Norte. O kunaman na ito ang Honorable Romulo P. Soliva, Chairman, Committee on Finance and Appropriation sa Buliang Panalawigan sa Zamboanga del Norte. Ato sa pagpasalamat na ito ang Attorney General Jody Napipit, ang bagilitan na City Councilor sa Sagiliang Panlungsod ng Dapayan sa Dipolo. Ato ka Mr. Nelson Velasco, Provincial Environment and Natural Resources Officer Contendro sa DENR, Santa Isabel, Dipolo City. Thank you so much. Ato ka Mr. Geoffrey Zayas, Community Environment and Natural Resources Officer con DENR sa Santa Isabel, Dipolo City. Kang Mr. Muhammad Hassan Adjo, Provincial Agrarian Reform Program Officer 2, DAR, Santa Isabel, Dipolo City. Kang sa NGCP, kanto kang Elizabeth Bichay Lagaga, Corporate Communications Affairs Officer sa Cagayan de Oro City. Thank you so much sa JNP Fruit Nursery and Lumber Dealer, sells fruit seedlings at a very reasonable price. Fruit Nursery located at Barangay Lingasan, Blanco, Zamboanga del Norte, uingon ang lumber sa JNP Lumber Yard na nahimutang sa Barangay Galas, Dipolo City, ipinag-iyahan ni Mr. Porfirio Cesario. Thank you so much nga to ka Mrs. Natividad P. Bayubay, CISO 6, OIC Provincial Schools Division Superintendent, Department of Education sa Zamboanga del Norte Division, ka Mr. Henry P. Chanero, Labor Attaché, Department of Labor and Employment sa Philippine Consulate, Hong Kong. O ingon man, daghan kayong salamat ngadto kang Mrs. Milagros Agustin sa Chicago, Illinois, USA, kang
Roger William at Jennifer Jennifer King sa Oma County, Northern Ireland ug uban pa ug daghanan pa nga nagpaliyo sa ato ang kapihan sa Dipolog. Ilabi na sa ato adiring panelist na si provincial former Congressman Attorney Roselier Matoy Barinaga nga mao'y dean karon sa School of Law sa Jose Rizal Memorial State University sa Dipolog City Campus na umaabot na ang ilang enrollment sa College of Law. Mao na ang announcement gikan ni Sir Matoy Barinaga. All the time, sir. Thank you so much. Okay. So, daghang salamat sa ato ang special team dire no coverage sa atong kapihan sa Dipolog. Si Silver Adriatico Dondoyano sa ato ang live streaming www.imndipolog.pb.com. Si Tax nga nagdala sa atong kahinan sa atong tingog sa kanginan o ingon man iya ang dalang inding nga naadiri kauban nato sa atong official video wa ko kay mo siyang pangalan. Balik kita sa itong discussion dari sa itong kapihan sa Dipolog, kauban sa itong mga bisita, gikan sa Department of Labor and Employment o yung man sa Philippine National Police, si Police Inspector Ronald Pingas, si Cyrus Tingkang o si Frank Rivera. Okay. Tabok dapat ako paulayon ng taga-Doli, mutabok pa diri sa ito ang PNP. Sir, katulad nga underman no, ang PNP. Gani, doon naman tayo itawag o kanang auxiliary force, no? Na nag-augment sa atong mga kapulisan pagbantay sa kahapsay o kalinaw sa atong dakbayan sa Dipolog. Bad eggs in the PNP. Naman kita mga bad eggs. Dili mo ginang kalimon. Naamay buluyagon, mga buloy. Naay mga disadis, naay mga utong, o uban pa. So, kumusta man diha sa ato ang Dipolog PNP? Kung doon naman tayo buluyagon, unsa po'y mga disciplinary action ang nanghitabo? Salamat kay Ma'am sa nindot nga pangutanan. Pag-yes ko tag bad eggs. Mura-mura na siya ka ng kamatis ba? Masagol ka na. Magtakod-takod. Oh, so doon na tayo mga disciplinary authorities. Doon na tayo, kung doon na mo yung mga nasigpatan ngayon na aning mga activities sa mga polis, ayaw mo hesitate pag-report sa ato ang head yun sa PNP dito sa Dipolog, Police Superintendent Rani Hatzuela. Ipatawag nyo dito dayon para yun ma-address ang inyong problema. Pwede po na ito sila kuhaan sa PLED na People's Law Enforcement Board. Doon na po tayo Internal Affairs Services, provincial o kining sa regional. Pwede na ito po i-call up ang attention sa ato ang city government, pinagi sa pagpangulo sa ato ang mayor, Madam Evelyn Oy, para po ma-reprimand niya sila. Tungod kay nga ito ang balaod, daw ang mga pulis mo ay nagdala ni ini, pero wala tayo gipili, wala tayo binihig. Wala tayo binihig. So, ayaw mong hesitate pag-report ka doon sa may nakita ninyo nga mga kahiwian nga gihimo sa mga pulis din sa dakbayan sa Dipolog City. Okay, thank you so much for that assurance, no? Na anytime di ay nga mga civilian na binagka mga arrogante nga mga pulis, nga makaduol ra pud ay ninyo anytime kadili po mo tabang o kanang tabang o panalipod sa inyo ang kabaro. Walay discrimination, wala tayo gipihig, no? Kung civilian man gani, dili na ito silihan, mas labaw na. Tugod kay unang-una, diri maminang inabuhi. Diri nabuhi ang amo ang pamilya, pinagi sa mga taxes nga inyo ang ginahatag para namo. So, ang among ihatag diri is full force, full service with para sa ato ang mga katawan. Dakong salamat, ma'am. Okay, Sir Matoy. Kini o tanang policeman shared with the concept, no, sa atong bisita na servisyo yun dayon ang universe ata sa atong trabaho. Doon ang ito reservation to respect the civilian. Pero napuliban mong nga basta na maka-uniform doon na armas, bahala mo diya. Kamu police code, gusto mo, diba? Ikip na di, something like that. So these are the arrogant
of officers or what nga, we should like to weed out. Makadaot mo na sa atong police force. No? Pero akong putahan lang, Chief Morning. Kini bitong civilian involvement, pananglitan, I can trust you as a police. But in return, or what are you doing to the civilian, nga ang civilian will trust the police. Pananglitan in terms of reporting. Kaya sa Igon, mura bitong na-politika ni gamay, no? I'm sorry not to state this. Pero, mura mo it is perceived nga ang police, not only the Poland elsewhere, but it is a general perception nga the police is always playing bias with the powers that be. Of course, by nature naman nila, because appointment comes from there, di ba? So it's very hard to string it out. No? So muna nga, unsa yung assurance at mga katawhan na when they report, they can be accommodated because the police is not politically biased. Nadaganan, mamagunan nga, doon natin tanong, rituto ang mga civilian, pag-report, report daw, kaya magkuha yapon kay pag-abot nito, dinalay sa taas mo ingon nga, ayaw ng kabaliha, muna ka kabalihon, no? Then na-expose lang inoon ka, something like that. Now, the civilian, I think, even myself, would like to have that assurance nga, what the political bias, but on public service, no? You assure the civilian on that, you can trust. Dili na kay trust ka ng nasa advertisement, ha? You trust the service. I just want to erase that kind of notion sa mga civilian na doon natin kitapigan. Actually, we will cater all the complaints. Kaya wala may kahibalo kung kinsa ang mga tao nga apektado. So tanan ng mga tao na naka-experience siguro sa mga insidente. Bisan pag kinsa mabata matigulang, rest assured na we will cater it without political intervention. Tungkol kayo, isa man yung makamaot. Masayamahin sa mga polis kung magpadala ko tanin yung gitawag na to o kanang political intervention. Usa na siya po sa makahinay sa atuang law enforcement. Tungkol ka nga, no, dili na to mahatagan o hapsay o katinawan ang mga problema nga ipasaka sa amuang opisina tungkol ini usa sa mga political intervention. Unang-una, tungkol kaso, resolve na lang tayo tungkol kay si Mr. Sumanso na nawag o inini. O naininong. So, wad ana na ipadrino, wad ana sa una-una atong iawahag ang kanang mga tao des students di polo. Wad ay sa inyong una-una kanang mga pangulo, kanang mga expectations. Yes. Tungod kay dili na mao, dili na akong gipaniguro nga dili ina mao ang inyong ginahuna para sa amuha. Ang tanan patas diha sa mata sa balaod, sir. Manat din kay kung perception road, no? O kung una na talisod ay kay maon, mabuta din yung sa English nga truth is stranger than fiction, no? Or mas sultikal fiction, magsultikal chika-chika, mas dali katuhuan kaysa tinuod, no? So, we are all victims of that, no? Manang the only thing to do is for us to behave very well aron nga ang tao magkagulo sa unsa. Kanichip, ako pang ipalugang ni mo pasupot, attorney. Nahitabo na kaya ako mo yun ng living witness. Tungod kayo din ako i-apprehend actually mga illegal activities. Wala na mahitabo dere sa mga previous na ako nga mga assignments. Gipatawag ko sa usa sa mga pangulo sa lungsod yun. Ano mo magamutuon ako nga ako may pangulo dere. Ako mga tao yung magida ko. Kung wala ko ipagkisa yung mga tao tungod kay nakasabot ko ka sa akong panarbaho. Kung i-assign ta ka o basilan o hulo o tawi-tawi, kung wala yung problema, maaga ko dito, pulis man gahapon ko. Pero ako kisang din nga, diprangkan ginagawa sa pohon, panahon sa imuhang pagkandidato, mabili ka, di na ka mayor. Nakatubag ko rin na ito na mao, tungod kay lahiman ang approach po ng iyang gihatag sa ako. O tato, dili ina na ang pananaw sa mga pulis. Dili, gusto ko nga i-stress out nga, dili na mo ay parugana na mo. Tungod kay unang-una nabuhi mi pinagi sa mga buhi sa katawhan. No?
mga buhay sa katawhan. So, natangga pa sa mo ang part. Kung wala na mo, ihatag full force ang amo ang panabisyo. Kung doon ay mga biases nga amo ang gihimo, dako na siyang tamparos para sa amo ang panabisyo. We hope that nga, comes election, atong bisita, magpabilin. O mo gina, okay. Pinadaghanan ko, i-cambio mo itong mga mayo, no? Ano sa election. We hope that our visitor will become the top, no? Ito sa itong syudad. Dan kanila chief. Mudaghan sila. Private Request, no? Kanilang chief, no? Proof nilang chief. Kanayin, doon naman tayo plebs, di ba? Okay. Pila magka cases sa plebs nga nabot sa inyong plan for disciplinary action. Asa. Ikaduha, doon naman tayo mga internal affairs. Pila pong kakaso nga pasaka sa internal affairs bahin sa atong kapulisan sa Dipolo nga gi-aksyonan po rugod sa aksyon. Dan doon po doon po yung mga reklamo matungkol sa syudad o reklamo sa mayor, unsa po yung mga aksyon, yung hardcore bahin po datong mga badlungon. Kay, di ba? Ako na ng kanang SKA, ako ng Team David, because they are, kung sa mga kalinaw mga di ba? So, if we can have this, then makaingon ta nga, they are being addressed too. Pero, sa ito mo, reklamo ta, okay, pagkabang makalintal mga so, yung civilian put down, will be pissed off, di ba? Ina na po sila mo report, yung mga mga Japon. But with your leadership, no? Kung may paimala na nga, okay, atong troops, mo ng mga kaso, away kaso, asa ito pa, peaceful lang. Internal affairs, wala affair. So, at sila mga katawan, doon ang kita po kapasihan, no? Sure go by, unsaya itong kapasihan. So, kinigtanan ng mga pangutana, kung lang ko lang isang sa katubag, kaya doon naman tayo mga disciplinary authorities, yung disciplinary body, kining gitawag na ito, plan, ang ato ang IAS. Anyway, ang local government executive, usa po na siya nga magkahatag po o disciplinary action. Wala din na mo gipilit kung kinsa. Gani ang among kabaro, pwede din namong mapatawag. No? Siya ako nang bingon kanina ang among advokasya, pagpahamtang o paghatag o kasulbaran pinagi sa pag-complain sa kinsa may mga hiwi o mga nagkalapas sa balaod. Even sa mo ang mga kagrupo sa organization, dili kita hesitant, no? Paghatag kanila, pagdisiplinary kanila. Gani, magatubang sila sa administratibo nga mga kaso, no? So daghan na tag-record diha sa ato ang internal affairs service sa PPO na to, provincial level. Nga mga kaso sa mga pulis nga naglampas sa balaod. Passing lang dito, passing lang. I have an experience. Before sa pleb, ang paninimo ang Board of Investigators. No? That was very strict. Board of Investigators was mayor, and treasurer were chairman, the members of PC. No? We had a training of 1 month sa Cagayan. No? And then we have cases nililitaw. And then, ang more recommendation is to reprimand yung nana, no? But based on the record, they will not dismissal. Ito sa Napolcom. And yet, our recommendation was only to suspension and harapin nana, no? But they were very, very strict. And then, doon po yung kaso. You have to report whether imam has settled. Doon na mo withdraw, obligated to desistance. Pag ako sa Napolcom, they don't give credit to that because they know na they might have been